Okay, again, good day. Meron po tayo tanggap ngayon na Kingster Bluetooth speaker. Ang issue po nito ay may power pero wala pong sound. Pagka mga ganito po ang issue, malamang nasisira po dito yung kanyang amplifier IC. So, yung mga ganong problema, madalas nangyayari po yan kapag po ginagamit natin siya na pang video, okay. Hindi naman po siya masamang gamitin pang video, okay. Kaya lang naman wag po natin siyang masyadong itinotodo. Kasi po yung kung nakikita po ninyo sa loob, yung mga pyesa po niya ay SMD parts. Ibig mong sabihin, mahirap po siyang reparin kung sakasakaling masira po. So yung mga ganito pong sira, ang ginagawa na lang po namin dito ay kino-convert na lang po namin ng ibang amplifier. So yung yan, kung nakita po ninyo yung board na yan, yan po yung ating ipapalit na universal na 5 volts class D amplifier. So yung amplifier po na yan, available po siya online, makakabili naman po kayo. So yan, umpisa na po natin siyang gawin. Ang ginawa ko lang po dito, kinuha ko po yung terminal ng kanyang speaker. Yan po yung hinihinang ko. Bali meron po yung socket, sinama ko na po siya sa pagtanggal kasi yung pong pin naman yan ay sakto naman doon sa ating board. So para pagka gusto po natin siyang bunutin, mabubunot po natin siya ng madali. Yan. Ngayon po, sa pagkakabit po nito, titignan lang po natin. Yan, nakikita po ninyo sa screen na meron siyang dalawang speaker. So, ibig sabihin po yung ating pong amplifier na yon ay stereo. Ngayon po, ang design po kasi ng mga Bluetooth speaker madalas ay mono lang. Ibig sabihin, single channel amplifier lang. So, dahil isa lang yung kanyang speaker out doon sa kanyang original board, isa lang din yung gagamitin natin dito sa ating amplifier. Pero kung yung speaker po ninyo ay dual lang speaker, dual po siya, pwede nyo pong gamitin yung left and right channel ng ating amplifier. So ayan, ang instruction lang naman po niyan, ayan naman po sa screen natin, nakalagay na po kung ano po yung mga butas-butas na yon. So dun sa board natin, meron din naman naka-indicate na yung ating left, G and R, ayan po ang ating input. Diyan po papasok yung ating sound. Saan po ba manggagaling yung sound natin? Doon po sa ating main board. Then yung kanyang L, plus at minus, ayan po yung left channel. R para naman doon sa right channel. Tapos yung supply po niya na 5 volts. Saan naman po manggagaling yung ating 5 volts sa supply? Siyempre, dyan pa din po sa main board. Siguraduhin lang po natin na yung ating pong positive ay may kakabit natin sa positive. Saan po natin siya kukuhanin? Doon po sa may switch ng ating volume. Yan, kung nakikita po ninyo, nag-power siya. Then, sinet ko siya ng radio. Ang makikabit ko yung ating positive. Yung negative po, yun po yung malaking part na yon, yung may mga hinang-hinang na malalaki na yan. Indicate po yan ng negative. Pwede nyo po dyan ihinang yung negative ng ating amplifier. Then, yung kulay yellow na wire na hawak ko, yun po ang nakakabit sa left channel ng amplifier. So ano po yung ginagawa ko na yan? Hinahanap ko po kung saan po tayo pwedeng mag-tap ng audio. Kasi doon po sa may pin number 2 ng volume control ay wala po tayong nakuhang signal. So doon sa ilalim ng board na yan, malapit lang din naman doon sa dati niyang amplifier, meron po dyan mga bilog-bilog na marking o BCB copper clad na pwede natin pagkuhanan ng audio. Yan yung tinuturo ko po. Malapit lang din po yan dun sa may pinagbaklasan natin ng speaker. Meron po dyan mga dot na dun sa ilalim, mga bilog-bilog po yun na pagka nasundot ninyo ay pwedeng maging source ng ating audio. Kasi po madalas sisira din po yung ibang sound output ng ating main IC. So yung ginagawa ko nga dyan, kanina ako nakita nyo, sinet ko siya ng radio para kung may sundot ko siya doon sa audio out ng main IC ay maglalabas agad siya ng audio output.
Huwag po kayong mag-alala dahil po yung amplifier po natin may capacitor naman dun sa input side na kahit po maidot-dot natin sa may supply na 3 volts or 5 volts ay hindi naman po masisira. Basta wag lang po natin tatagalan. Ngayon po yan, yung nakikita po ninyong hininangan ko na maliit na part na yon, dun ko po ngayon ihinang yung kulay yellow na wire para dun sa ating input. Then after natin hinangin yan, pwede na natin siya ulit testingin. Then lagyan na lang natin ng glue stick yung wire na yan. Kasi maliit lang po kasi yung part na pwede natin paghinangan. Pagka nahatak po yan o nakalog-kalog sa vibration ng ating speaker ay pwede po siyang matanggal. Yan po, naririnig po ninyo, meron na po siyang output. So pwede na po natin siyang testingin. Ganun lang po yan, hindi naman po siya masyadong mahirap gawin. Sundin lang po natin yung instruction na nakalagay doon sa ating screen kanina. At sigurado po mapapatunog naman po natin yan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, yung input po ng ating amplifier na ipapalit, pwede po natin hanapin yung audio nun doon sa main volume control sa pin number 2 at pin number 3. Then pag wala po siyang nakuhang audio doon, doon po tayo pumunta sa mga dot doon sa ilalim ng board. Then magsundot po tayo doon na naka-radio po dapat yung ating mainboard. Sa mga ganito po kasing sira ay tiyagaan lang po talaga sa paghahanap ng audio out, kasi nga ho ay ito po ay disposable kung tutuusin. Kung gusto po ninyo na mas mapabilis, may nabibili naman din pong amplifier board na ganyan na buo na Bluetooth sa online. So dahil wala pong budget si owner, ang sabi po ay convert na lang po natin kung kakayanin. So ayan, kinonvert na nga lang po natin. Tapos yung sinasabi ko po kanina, nalalagyan na lang po natin ng glue stick yung wire na para sa input, hindi po siya mahatak at makalog. Then yung ating mainboard, ayan yung ating amplifier, i-harness na lang po natin ng maayos, lagyan po natin ng tape. Hindi naman po siya nag-iinit kasi class D amplifier po siya. Design po siya na wala talagang heatsink. So kahit po masking tape lang or lagyan natin siya ng sinkable tube kung meron po kayong available, or balutan na lang natin ng paper tape, wala naman pong problema doon. Ang importante po ay may balot po yung ating amplifier para po kahit madikit sa mga metal part dyan sa loob ay hindi po magsushort. So yan, hanggang dito na lang po muna. Tapusin ko na po yung ating video. Sana po ay may natutunan kayo. Kung may tanong po kayo, please comment down below na lang po. At sana po ay huwag nyo rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat po ulit. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.